Hello, magandang araw! Welcome sa panibago nating video dito sa Math and English TV. Sa video na ito ay magmumultiply tayo ng fraction at mixed number. Mixed number pareho at mixed number and whole number. First problem, 9/10 times 3 and 1/3. Sa pagmultiply ng fraction at mixed number, ang gagawin natin muna, first step, itong mixed number, i-change natin sa improper fraction. Paano? I-multiply natin itong denominator at whole number. Sa answer, ipa-plus natin yung numerator. Yung answer, yun ang bagong numerator. At kukopyahin lamang ang denominator. Okay, gawin natin. Itong multiplicand, 9/10, kopyahin natin 9/10 times, okay, itong mixed number na 3 and 1/3, gawin nating improper fraction. Okay, i-multiply natin ang denominator at whole number. 3 times 3 equals 9. 9 plus 1 equals 10. 10 ang numerator. Then, itong denominator, kukopyahin lamang natin. 3. Ayan. Okay. So, yung 3 and 1/3, ginawang improper fraction, naging 10/3. Okay. Sunod, pwede na kaagad kayong mag-multiply. Imumultiply ninyo yung numerators at imumultiply din yung denominators. Then, i-reduce yung answer sa lowest term. Or, pwede rin gumamit muna ng cancellation bago mag-multiply. Okay, tingnan natin kung pwede tayong gumamit dito ng cancellation. Pwede ba tayong gumamit dito ng cross cancellation? So, yung titingnan natin, itong numerator dito at denominator dito. Ito at ito din. Tingnan natin yung numerator na 9 at denominator na 3. May GCF ba sila? Meron bang number na pwedeng makadivide sa 9 at sa 3? Meron. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 9 at pwede rin makadivide sa 3? 3. So, i-divide natin yan sa 3. Divided by 3, divided by 3. 9 divided by 3 equals 3. Okay, cancel natin yan. Okay, ito naman, 3 divided by 3 equals 1. Cancel din natin ito. Sunod, titingnan din natin yung numerator dito at denominator dito. Pwede kaya natin itong cancel? Para yung number, ito 10, ito 10. Kapag pareho yung number, kagaya nito 10, 10, pwede yan makancel. Kasi i-divide nyo yan sa kanilang sarili. Okay, i-divide nyo lang yan sa 10, divided by 10, divided by 10. 10 divided by 10 equals 1. Cancel. 10 divided by 10 equals 1. Cancel. Okay. Next, i-multiply natin yung numerators. I-multiply din ang denominators. 3 times 1 equals 3. 1 times 1 equals 1. Yung answer ay 3/1. Improper fraction, mataas yung numerator sa denominator. Kailangang i-simplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. At syempre, kapag i-divide ninyo yung 3 divided by 1, ano yung answer? 3, di ba? 3 yung answer. Walang remainder. Walang remainder, kaya yung answer ay whole number na 3. Next problem, 6 and 2/5 times 4 and 1/8. Okay, dito, parehong mixed number. Kaya, yung gagawin natin, pareho natin silang gagawing improper fraction. Gagawin natin improper fraction ito, i-multiply yung denominator at whole number. 5 times 6 equals 30. Plus, i-plus natin yung numerator, 30 plus 2 equals 32. Okay, 32 yung numerator. At kukopyahin natin yung
denominator. Kukopyahin lamang ang denominator. Okay. So, 32 over 5 times, yung multiplier naman, eto naman yung gagawin nating improper fraction. Imumultiply natin yung denominator at whole number. 8 times 4 equals 32. 32 plus 1 equals 33. 33. Then, kukopyahin natin yung denominator na 8. Ayan. Pareho ng improper fraction. Pwede na tayong mag-multiply. Pwede na nating i-multiply yung numerators at i-multiply yung denominators. Or, pwede rin nating tingnan kung pwede tayong gumamit ng cancellation bago mag-multiply para mapababa yung numbers. Okay, tingnan natin. Ito at ito. Pwede bang makancel yung 32 and 8? Meron bang GCF ang 32 and 8? Meron. Ano yung GCF ng 32 and 8? Yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 32 at 8 ay 8. Okay. I-divide natin sa divided by 8 divided by 8. 32 divided by 8 equals 4. I-cancel na natin yan. 8 divided by 8 equals 1. Cancel din itong 8. Ngayon, itong 33 at saka 5, pwede bang makancel? Hindi. Kasi yung 33 at saka 5, wala silang GCF. So, ngayon, magmumultiply na tayo. I-multiply natin yung numerators. 4 times 33 equals 132. Then, i-multiply din yung denominators. 5 times 1 equals 5. Okay, yung answer ay 132 over 5. Improper fraction, mataas yung numerator sa denominator. Kailangan nating isimplify. I-divide lamang natin ang numerator sa denominator. Okay, 132 divided by 5. Okay, so dito, 13 divided by 5 equals 2. 2, then subtract 3, then 2. 32 divided by 5, 6. 6 times 5 equals 30. Subtract 2. Okay, ngayon isulat natin yung answer. Okay, yung quotient na 26 ang whole number. Ang remainder ang numerator. At itong divisor na 5 ang denominator. So, yung answer ay 26 and 2/5. Last example, 7 and 2/4 times 12. Okay, dito whole number at mixed number yung imumultiply natin. Okay, ganun pa rin yung gagawin. Itong mixed number, gagawing improper fraction. So, ang gagawin, imumultiply ang denominator at whole number. 4 times 7 equals 28. 28 plus 2 equals 30. Then, kukopyahin natin yung denominator na 4. Yung 7 and 2/4, ginawang improper fraction, naging 30/4. Times, yung whole number na 12. Okay. Tingnan natin. Pwede ba tayong gumamit dito ng cancellation? Pwede? Yung titingnan natin kung pwedeng gumamit ng cancellation ay yung whole number at denominator. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 4 at 12? Meron. Ano yung number na pwedeng makadivide sa 4 at 12? Yung GCF. Yung GCF, yung pinakamataas na number ay 4. I-divide sa 4. Okay. 4 divided by 4 equals 1. Diba? Cancel. 12
divided by 4 equals 3. Cancel. Ngayon, i-multiply na natin. I-multiply lamang natin yung numerator at whole number. 30 times 3 equals 90. At kukopyahin natin yung denominator na 1. Okay, yung answer ay 90 over 1. Improper fraction, kailangang isimplify. I-divide lamang natin yung numerator sa denominator. At syempre, kapag yung 90 ay i-divide sa 1, yung answer ay 90. Walang remainder. Eto ngayon yung answer.